Hello! Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Nagbabalik po ang inyong si Papa Dudut sa panibagong episode po ng Papa Dudut Stories. At gusto ko lamang pong mag-shoutout sa lahat ng mga viewers natin sa buong mundo, hindi lang po sa Pilipinas. Sapagkat nalaman po natin via analytics na marami po tayong mga subscribers at mga listeners. Hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa Saudi Arabia, sa Hong Kong, sa Dubai, ayan, kung saan mang panig ng mundo. Kaya kung kayo po ay nakikinig at nanonood outside the Philippines, huwag po kayong mahihiya na ilagay po dito sa comment section kung saang bansa po kayo naroroon. Ano po ba ang mga pinagkakabalahan natin dyan? Ano pong trabaho ang ginagawa po natin dyan para maitaguyod po natin ang ating pamilya? Dahil po sa inyong kabayanihan ay talaga naman pong nasusustain ang pangangailangan ng pamilya. Maraming salamat po sa inyong pagsasakripisyo at akong bahala sa inyo. Hindi kayo maboboring para kayo nasa Pilipinas kapag kasama ninyo si Papa Dudut. At huwag niyo kalimutan na i-like, i-share niyo po ito at mag-subscribe. Kasi majority naman ng mga nanonood, yung iba hindi pa nagsusubscribe. Sana po ay mag-subscribe po kayo. Sa ating episode, ngayong araw na ito, tungkol po sa bulong na napapakinggan daw umano sa classroom. Ang bibida si Sharina. Okay? Or Zarina. Ito lamang yan sa Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Zarina, 23 years old sa ngayon at nakatira kami sa Paradise Village, Sangangdaan, Quezon City. Isa sa mga naging libangan ko tuwing gabi ang Papa Dudut Stories. Ngayon nga ay naisipan kong i-share sa inyo ang aking totoong karanasan na sabihin na nating puno ng katatakutan. Papa Dudut, nangyari ito noong grade 6 ako. Tandang-tanda ko pa. Ang simula ng kababalaghan sa buhay ko. Ang amoy ng lumang chalk, floor wax at tuyong papel ay tila humahalo sa malamig na hanging dala ng paparating na gabi. Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Sa oras na ito, dapat ay naghahanda na ang lahat para sa masayang weekend. Ngunit sa loob ng room 402 ng aming paaralan, tila tumigil ang oras. Kaming apat na lamang ang natira. Si ma'am ay nasa emergency meeting sa opisina ng principal. At kaming apat na magkakaklase ay naiwan upang hintayin ang aming mga sundo. Ang tatlo kong kasama ay kampante dahil ilang kanto lamang ang layo ng kanilang mga bahay, samantalang ako, si Zarina, ay matyagang naghihintay kay Papa na laging dumarating bago magdilim ng tuluyan. Ang tagal naman ni Ma'am, reklamo ni Jace na nooy nakaupo malapit sa mesa ng guro sa tabi ng isang lumang inkjet printer. Hayaan mo na. Kesa naman pauwin tayo na hindi pa nagche-check yung attendance. Sagot naman ni Mira na abala sa paglalaro ng jacks sa sahig.
Tahimik lamang ako sa aking upuan. Nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang mga sanga ng puno ng akasya ay tila mga daliring kumakaway sa hangin. Biglang bumasag sa katahimikan ang isang tunog na nagpatalon sa aming puso. Lahat kami ay napalingon sa sulok, ang printer. Umiilaw ang indicator nito, tanda na meron itong ipiniprint at lumalabas ang isang malinis na puting papel mula sa tray. Blanko, walang anumang tinta. Pero ang nakapagtataka ay walang sino man sa amin ang gumagamit ng computer at ang kable nito ay nakakabit lamang sa laptop ni ma'am na kasalukuyang nakasarado naman. Jace, bakit mo pinindot? Tanong ko. Pilit na itinatago ang kaba sa aking boses. Namutla si Jace at tinaas niya ang kanyang dalawang kamay. Malayo nga sa makina. Hindi ko hinahawakan siya, Rina, sumpaman. Bigla na lang siyang umandar. Muling umingit ang printer. Isa pang papel ang lumabas. Blanko pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito ay naramdaman ko ang biglang pagbaba ng temperatura sa loob ng silid. Ang hangin ay naging mabigat. Tila may nakatitig sa amin mula sa mga madidilim na sulok ng room na hindi naaabot ng sinag ng papalubog na araw. Uwi na tayo, bulong ni Mira na tila maiiyak na. Hindi na namin hinintay si ma'am at nagmamadali kaming lumabas, ngunit bago ko tuluyang maisarado ang pintuan. Lumingon ako sa gitna, Papa Dudut. Sa gitna ng nagiinit na printer at ng mesa ni ma'am. Tila may aninong mabilis na dumaan, isang figurang hindi ko maaninag ang mukha. Mamayang kaunti biglang gumalaw ang mga upuan sa loob ng classroom namin. Na naging dahilan para magtakbuhan kami palabas ng classroom. Simula noon, Papa Dudut, ay naging mailap ako sa paaralan. Ngunit ang misteryo ay tila ayaw akong tantanan. Lumipas nga mga araw, habang naglilinis kami ng silid isang hapon, ay napansin kong naiwan ako. Or naiwan ko ang aking pencil case sa ilalim ng aking desk. Pinabalik ako ni ma'am habang ang mga kaklase ko ay nasa labas na at nagdidilig ng mga halaman. Pagpasok ko sa tahimik na silid ay narinig ko ang isang mahinang kaluskos mula sa likod ng malaking cabinet ng mga libro. Sarina, Charina. Isang boses na parang gasgas na plaka ang tumawag sa pangalan ko. Hindi to galing sa loob ng room, kundi tila nang gagaling sa loob mismo ng mga pader. Sa takot ko, Papa Dudut, agad kong kinuha ang gamit ko, pero bago ako makalabas ay biglang humampas ang pinto ng silid. Sinubukan kong itulak ang pintuan pero ayaw nitong bumukas. Tila may humahawak sa kabilang panig nito. Lumingon ako at doon ko nga nakita ang lahat ng mga upuan sa loob ng room ay dahan-dahang tumataas mula sa sahig na kalutang sa hangin. Habang ang printer sa sulok ay nagsimulang mag-print ng napakabilis. Ang mga papel na lumabas ay punong-puno ng itim na tinta. At sa bawat papel na lumalagpak sa sahig ay may nakasulat na isang salita. BAKITMOAKOINIWAN. Bakit mo ako iniwan? Dahil sa takot ay tumakbo ako sa bintana para humingi ng saklolo. Pero pagtingin ko sa salamin ay hindi ang sarili kong refleksyon ang nakita ko. Ang nakita ko ay ang babaeng nakapink ng long sleeves. Nakatayo siya sa likuran ko mismo.
At sa pagkakataong ito ay wala siyang muka, ang tanging nandun ay isang madilim na butas kung saan ay dapat ay nandun ang kanyang bibig. Inabot niya ang aking balikat at ang kanyang mga daliri ay kasing lamig ng yelo. "Charina, sumama ka na," bulong niya. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Jace. "Charina, kanina ka pa naming tinatawag. Bakit hindi ka lumalabas?" Sa isang iglap ay bumagsak ang lahat ng upuan sa sahig, Papa Dudut. Ang babae na wala na parang bula. Napaupo ako sa sahig habang nanginginig. Pero hindi nagtatapos ang katatakutan dahil nakasaksak pala ang printer sa outlet, kaya nagulat kami nang magprint ito ng kusa. Pagkatapos magprint ng printer ay kinuha yon ni Jace at pinakita niya sa akin ang papel. 3 letra lamang ang nakita namin sa papel. "Boo!" Dahil doon ay muli kaming nagtatakbo ni Jace palabas ng classroom dahil sa labis na pagkatakot. Samantala, kinabukasan ay nagkaroon kami ng group picture para sa aming class project. Si Ma'am ang kumuha ng litrato gamit ang kanyang digital camera. Masaya kaming nagpose sa harapan ng blackboard kung saan ay nakasulat pa ang aming lesson sa math. The other day ay ipinakita ni Ma'am ang litrato sa amin sa kanyang laptop at lahat kami ay natigilan. Sa gitna namin ni Jace ay may isang figurang hindi namin kasama noong kumuha ng picture. Isang babaeng nakapink na long sleeves at puting pants. Nakayuko siya kaya hindi pa rin makita ang kanyang muka, pero ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ko. Ang mas nakakakilabot, ang anino niya sa blackboard ay hindi hugis tao kundi hugis ng isang malaking ibon na tila handang lumipad. Doon ko napagtanto ang babaeng ito ay hindi lang basta isang multo. Siya ay isang elementong naghahanap ng mapagtataguan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ako ang napili niya. Sa kabilang banda, Papa Dudut, agad kong ikinuwento yon kina Mama at Papa pero hindi sila agad naniwala sa akin. At sinabi pa nila sa akin na baka imahinasyon ko lamang ang lahat dahil madalas daw akong magpuyat. Kaya kung ano-ano na raw ang mga nakikita ko. Kaya no choice ako noon, Papa Dudut, kundi ang ipagpatuloy ang pagpasok ko sa eskwelahan kahit na palagi akong kinakabahan dahil ang classroom namin ay pinamamahayan ng isang elementong nagkakakorsonada sa akin. Samantala ay nagsimula na rin akong bangungutin tuwing gabi, Papa Dudut. Ang panaginip ay palaging nagsisimula sa isang pamilyar na tunog. Ang kalansing ng susi sa koridor. Naglalakad ako sa pasilyo ng aming paaralan pero ang sahig ay tila malambot at parang tumatapak ako sa putik o laman. Ang bawat hakbang ko ay nag-iiwan ng basang bakas kahit tuyo naman ang aking sapatos. Pagdating ko sa tapat ng room 402, Papa Dudut, ang pinto ay dahan-dahang bumukas ng kusa. Walang langis sa bisagra. Pero ang tunog na nilikha nito ay parang isang matinis na tili ng isang babae. Sa loob ang disco ball ay hindi nakasabit sa kisame. Sa halip ay ito ay lumulutang sa gitna ng silid. Umiikot ng napakabilis hanggang sa ang mga kulay na ibinabato nito ay maging parang mga talim ng kutsilyo na humahati sa dilim. Ang mga kaklase ko o ang mga bagay na nagpapanggap na sila ay nakatayo sa paligid. Hindi sila sumasayaw ng normal, ang kanilang mga leeg ay nakaliyad sa likod. Ang mga braso ay nakalaylay at gumagalaw sila sa isang mechanical na ritmo. Snap, click, snap. Ang tunog ng kanilang mga buto na nagkakandabali-bali habang sumasayaw sa musika na nagsisilbing tambol. "Charina, sumayaw ka.
Bulong ng isang tinig na pamilyar pero puno ng static, parang radyong walang signal. Sa pinakamadilim na sulok sa tabi ng printer na patuloy na naglalabas ng mga blankong papel. Lumabas ang babaeng naka-pink na long sleeves at sa pagkakataong ito ay hindi lang siya kumakaway. Ang kanyang mga daliri ay mahahaba at tila mga sanga ng akasya na nakita ko sa labas ng bintana kanina. Biglang bumilis ang tugtog. Ang disco ball ay naglabas ng isang matinding pulang ilaw, kulay ng sariwang dugo yon. Sa isang iglap ay tumigil ang musika, lahat ng mga kaklasiko ay sabay-sabay na humarap sa akin. Ang kanilang mga muka na kanina ay blanco ay naging muka ko na rin, Papa Dudut. 4 na tsarina ang nakatingin sa akin, ang kanilang mga mata ay purong puti at walang itim. Bakit ka bumalik? Sabay-sabay nilang tanong. Ang babaeng nakapink ay wala na sa sulok. Nasa likod ko na siya, Papa Dudut. Naramdaman ko ang kanyang malamig na kamay na pumasok sa loob ng aking bulsa. Tila may hinahanap. Hinawakan niya ang aking buhok at dahang-dahang hinila ang ulo ko patagilid para mailantad ang aking tenga. Nagagalit ako sa iyo, ang bulong niya. Pero sa pagkakataong ito ay naramdaman ko ang isang matulis na bagay, isang karayom o isang kuko na tumusok sa loob ng aking tenga. Nagagalit ako dahil nakita mo kami. Dagdag pa niya. Pagmulat ko ng aking mata, sa totoong buhay, hindi lang ako basta napabangon. Ang unan ko ay basa hindi ng pawis kundi ng tinta. Isang itim na tinta na kapareho ng sa printer sa eskwelahan. At sa aking pandinig ay naririnig ko pa rin ang mahinang pag-ikot ng disco ball. Kinabukasan natapos ang klase namin sa isang nakakabinging katahimikan. Nag-uwian na ang mga kaklase ko. At kami na lang ni Jace ang natira. Pero noong time na yon, Papa Dudut, nakatayo lamang ako sa pintuan habang si Jace ay nasa loob ng classroom. Natatakot kasi akong pumasok ng classroom na kaming dalawa lamang ang naroroon. Samantala, binabantayan namin ni Jace ang printer dahil inutusan siya noon ng advisor namin na mag-print ng mga documents. Nagkataon kasing may teacher meeting noon at dadalhin ni Jace ang printed document sa faculty room. At yun na nga, Papa Dudut, ang bawat paglabas ng papel ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng oras bago ang isang trahedya. Nang gumalaw ang upuan ni Ma'am, ang dahang-dahang pag-ungot ng kahoy sa semento. Hindi lang ito basta paggalaw. Habang nakatitig ako ay napansin kong ang upuan ay hindi lang lumingon. Ito ay lumubog at tila ba may isang mabigat na tao na biglang umupo dito. Narinig ko ang lagotok ng kahoy. Jace, tingnan mo yung sandalan, bulong ko. Ang sandalan ng upuan ay dahang-dahang nayupi, Papa Dudut, na parang may nakasandal na likod na invisible pero may bigat na hindi makatao. Biglang tumigil ang printer, error, paper jam. Yumuko ako para tingnan kung may papel na nakabarado, ngunit sa pagyuko ko ay halos huminto ang tibok ng puso ko. Sa ilalim ng mesa ni Ma'am, malapit sa paanan ng gumalaw na upuan ay may nakita akong mga daliri. Hindi to daliri ng tao. Ang mga ito'y mahahaba, mapuputi na tila binabad sa tubig ng matagal at may mga kuko na kulay ube. Ang mga daliring ito ay nakakapit sa gilid ng upuan at unti-unting hinihila ang upuan palapit sa akin habang nakayuko ako. Bumalik ako sa pagkakatayo ng mabilis. Jace, may tao sa ilalim ng mesa.
Ngunit nang sumilip si Jace ay wala siyang nakita. Sarina, anong pinagsasabi mo dyan? Pagod ka lang yata eh. Dahil sa takot ay napatingin ako sa monitor ng computer na katabi ng printer. Patay ang screen nito kaya nagsisilbi itong salamin at doon ay nakita ko nga ang upuan ng silid sa likuran ko. Sa refleksyon, ang upuan ni ma'am ay hindi na po bakante. Nakaupo doon ang babaeng nakapink na long sleeves, ngunit ang mas nakakapanghilakbot. Hindi siya nakaharap sa mesa, nakabaliktad ang kanyang katawan. Ang kanyang likod ay nasa harapan pero ang kanyang ulo ay nakapaling sa akin, nakatitig ng diretsyo sa aking mga mata sa pamamagitan ng salamin ng monitor. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, ang kamay na may mga mahahabang kuko. Itinuro niya ang aking leeg. Bigla akong nakaramdam ng isang matulis at malamig na haplos sa aking batok. Isang tunay na haplos, hindi lang imahinasyon. Sa isang iglap ay hindi lang upuan ni ma'am ang gumalaw. Ang lahat ng mga upuan sa loob ng silid-aralan ay sabay-sabay na humarap sa akin. Isang malakas na screech na yumanig sa buong kwarto ng eskwelahan. Ang mga cabinet ay biglang bumuka sarado at ang mga chalk sa blackboard ay nagsimulang gumuhit ng kusa na mga linyang walang katuturan na parang mga saksak sa hangin. Nagagalit. Ang boses ay hindi galing sa labas, galing ito sa loob ng upuan. Ang bawat hibla ng kahoy ay tila bumibigkas ng galit ng babaeng nakapink. Dahil sa sobrang takot ay napatakbo na ako palayo sa classroom at naiwan si Jay sa loob na hinimatay at katabi niya ang mga dokumentong kanyang piniprint. Sa puntong yon ay sinumpa ko na talaga sa sarili ko na kahit na anong mangyari ay pagkatapos ng klase namin ay ako na ang unang lalabas sa haunted classroom na yon. Kahit pa cleaners ako o may inutos sa akin ng advisor namin ay hindi na ako babalik sa classroom na yon oras na matapos ang klase namin. Papadudo tinis ko ang grade 6 kahit na halos sasabog na ang puso ko sa kababalaghan. Hanggang sa dumating ang buwan ng Marso at para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Ang huling linggo ko sa grade 6 ay hindi naging madali. Kahit na nagdasal na ako at umiwas sa silid ay may isang bagay na hindi ko inaasahan. Bago po ang aming graduation ay kailangan naming linisin ang aming mga lockers. Habang tinutulungan ko si ma'am na mag-ayos ng mga lumang records sa likod ng malaking cabinet, ang mismong lugar kung saan gumalaw ang upuan ay may isang lumang notebook ang nahulog. Luma na ito, naninilaw na nga mga pahina at may mga mantsa ng tubig pa. Nang buksan ko ito ay nanigas ako sa kinakatayuan ko. Hindi ito notebook ng kung sinong estudyante lamang. Ang bawat pahina ay puno ng drawing ng isang babaeng nakapink na long sleeves. Ngunit sa huling pahina, may nakasulat na petsa Biyernes 5:30 PM at sa ilalim nito ay may isang pangalan na nakasulat gamit ng pulang tinta na tila sariwa pa. Charina. Paano nandun ang pangalan ko sa isang lumang notebook na dekada na ang tanda? Sa araw ng aming graduation habang kumukuha kami ng litrato sa stage ay biglang umihip ang isang napakalamig na hangin. Kahit natirik pa ang araw. Sa gitna ng ingay ng mga magulang at estudyante ay narinig ko ang isang pamilyar na tunog sa sound system ng eskwelahan. Ang tunog ng printer. Lahat ay napatingin sa speaker. Ang boses na lumalabas doon ay hindi ang boses ng MC. Isang mahaba at garalgal na buntong hininga ang umalingaw-ngaw sa buong quadrangle. Pagkatapos ay isang boses ng babae ang bumubulong, sapat na para marinig ng lahat pero tila sa akin lamang nakatitig ang mensahe. Hindi ako aalis
Pagtingin ko sa direksyon ng aming classroom sa 4th floor ay nakita ko ang bintana ng room 402. Doon nakatayo ang babaeng nakapink, nakadikit ang kanyang palad sa salamin ng bintana at dahan-dahan siyang gumawa ng guhit, isang hugis ng krus na nakabaliktad. Muli ko itong ikinuwento sa aking mga magulang. At sa puntong yon ay naniwala na sila sa akin. At para masiguradong hindi na ako guguluhin o susundan ng espiritong yon, dinala ako ni Papa sa isang matandang simbahan malapit sa school namin para matulungan ako ng pari sa mga nararanasan kong kababalaghan. Ayon sa matandang pari doon, ang babaeng nakikita ko ay isang dating estudyante noong 70s na nawala at hindi na muling nahanap. Sinasabing huli siyang nakitang suot ang kanyang paboritong pink na damit habang nag-aabang ng kanyang sundo sa silid na yon. At yun na nga, Papa Dudut, maraming taon na ang lumipas mula nang lisanin ko ang mga pasilyo ng aming paaralan at ang malamig na semento ng room 402. Ngayon sa tuwing tinitingnan ko ang aking mga lumang litrato, hindi ko maiwasang mapahinto sa tapat ng larawan ng aming graduation. Maayos ang lahat, nakangiti ako, ngunit ang aking kanang balikat ay tila bahagyang nakababa, na parang may hindi nakikitang bigat na nakapatong doon hanggang sa huling mga sandali. Sabi nila, ang panahon ang nagbubura sa takot. Pero para sa akin, ang panahon ay isa lamang tabing na nagkukubli sa mga bagay na ayaw nating makita. Paminsan-minsan kapag ako ay nagtatrabaho ng hating gabi o nakakarinig ng biglang pag-andar ng printer sa aking opisina, tumitigil ang mundo ko, Papa Dudut. Hindi na ako tumatakbo. Hindi na ako sumisigaw. Sa halip ay dahan-dahan akong pumipikit at humihinga ng malalim. Alam ko ang tunog na yon. Alam ko ang presensyang yon. Samantala ay natutunan ko na ang mga ligaw na kaluluwa ay hindi laging naghahanap ng masasaktan at kung minsan ay naghahanap lamang sila ng muling makakakita sa kanila, nang magpapatunay na minsan din silang naging bahagi ng mundong ito. Ang babaeng nakapink na long sleeves ay naging bahagi na ng aking anino. Hindi siya nawala pero natutunan ko siyang patuloyin nang hindi nagpapaalipin sa takot. Ang boses niyang nagsasabing nagagalit ako sa iyo ay hindi natunog ng banta para sa akin kundi isang paalala na ang bawat sulok ng mundo ay may kwento at ang bawat kwento ay humihingi po ng respeto. Sa tuwing may nagtatanong sa akin kung naniniwala ba ako sa multo ay ngumingiti lamang ako. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Sapat na sa akin ang malamig na simoy ng hangin sa gitna ng initan, ang mga gamit na gumagalaw ng kusa, at ang mga bulong sa madaling araw dahil sa likod ng bawat takot. Nahanap ko ang aking tapang at sa bawat dilim ay nahanap ko ang liwanag ng panalangin. Ang room 402 ay maaaring malayo sa akin sa ngayon, pero ang aral nito ay nakatatak na sa aking kaluluwa. Tapos na ang grade 6 pero ang kwento ko ito ay patuloy na isinusulat. Hindi na ng isang invisible na kamay sa blankong papel, kundi ng sarili kong paninindigan sa gitna ng misteryo ng buhay. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po ay mabasa nyo ito at mapiling itampok sa inyong channel. Abangan ko ito muli. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Charina. Ang karanasang ito ni Charina ay isang paalala na ang bawat lugar ay may kwentong nakatago. Manalangin bago lumabas ng bahay at ugaliing mag-ingat sa lahat ng oras. Ang mundo ay puno ng hiwaga at kung minsan ang pinakamalakas na ingay ay hindi nanggagaling sa isang sigaw,
kundi sa isang bulong na hindi mo malilimutan habang buhay. Huwag din nating maliitin ang kapangyarihan ng pakiramdam o ng intuition kung ang iyong puso ay nagsasabing umalis ka na. Sundin mo ito. Ang paggalang sa katahimikan ng mga yumao ay paggalang din sa sarili nating kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pagtutok sa ating programa. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. At dito lamang po kayo manonood sa ating official channel sapagkat nalaman po natin from various reports ng ating mga listeners na madami po ang mga nag-e-extract, nagda-download ng ating audio at pinopost muli sa kanilang channel. Konting bago sa video, voila! May channel na sila, which is bawal po yan. Meron nga po akong disclaimer dito bago magsimula. No? May makakausap na po akong mga abogado at kumukonsulta na po ako sa mga maaari naming gawin. Gusto ko lang pong ipaalala sa inyo na ang Papa Dudut po ay trademark po sa IPO. Ibig sabihin po, pinoproteksyonan po ako ng batas sa mga taong gagamit ng trademark na Papa Dudut nang walang paalam. Legal po na maaari po ako magsampa ng kaso sa mga nagnanakaw ng trademark na ito tulad ng paggamit ng boses ko, ng aking picture, ng mukha ko at ng mga content na aking pong ginagawa online. No? The only channel na allowed ko po na gumamit ng aking mga likha ay ang Papa Dudut channel, ang Kaistorya at ang Barangay LS. Kaya sa lahat po ng mga sumusubok at gumagawa nito, pakihinto na po bago ko pa po i-report at ma-down ang inyong mga channel. Maraming salamat po. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.